Ay isa na namang tanim witness ni Bongbong o ng gobyerno niya o ng mga sekretary niya. O hindi natin alam kasi kung saan-saan na napunta yung ghost projects at meron silang tanim witness. Meron na naman silang witness na iba ang sinasabi. Ang kaya lang, ang problema, nayari sa korte. Napaamin. Panurin po natin. Ikinanta ng sarili niyang inaanak si dating DPWH engineer Bryce Hernandez kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. May papel din kaya si dating Senador Bong Revilla rito? Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Tanungin ko kayo ha. O sige, yung kanilang tanim witness. May papel kaya si Bong Revilla? Sasagutin yan. Nasa 299 million umano ang natanggap ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Bryce Hernandez. O si Bryce Hernandez na tumanggap ng 299 million. Ayon mismo sa inaanak nito sa kasal na tumistigo ngayong araw sa bail hearing sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaugnay ito sa kasong malversation na kinahaharap ni dating Senator Bong Revilla at 6 pang co-accused, kabilang si Hernandez. Dahil sa 92.8 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Kwento ni Monica Ocampo Santos na naging liaison officer din ng Sims Construction Trading, isinili daw ang 299 million pesos sa mga kahon ng toyo, noodles at chichirya nang ihatid ito kay Hernandez. Okay, Hernandez hinatid. Okay. Kasama raw dito ang 74 million pesos na siyang natira mula sa pondo para sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Matapos itong bawasan ng value-added tax, 10% retention fee at 3% royalty na natanggap daw ni Sally Santos na may-ari ng Sims. Puro sila komisyon, no? Napaghati-hatian yung pera. Ang dami niya itinuro. Ito yung mga naghati-hati. Ito yung natanggap nila. Grabe, no? Ganyan po kalupit. Hindi lang po isa magnanakaw dyan. Napakadami magnanakaw. Pero may mastermind dyan. At ako naniniwala, mastermind yan si Bongbong Marcos tsaka si Tambaloslos. Kaya lang, meron silang witness. Ang problema, iba tinuturo ng witness, iba yung pinaghahatiran ng pera. Doon po nagkakaroon ng pagkakaiba. O ito, sinasabi ng testigo, o ito hinatid namin pera at ito mga tumanggap. Ito yung hatian. Construction Trading na nakakubra ng proyekto. Tiyahin ni Ocampo Santos si Sally Santos. Pero nang tinanong siya kung alam ba niya ang ibig sabihin ng SBR na nakasulat sa listahan bilang proponent ng proyekto sa O SBR, ang pinapatukuyan, Senator Bong Revilla. Kasi yung sinasabi, isa si Senator Bong Revilla na nakatanggap. Totoo ba? Pandi, hindi ang naging tugon nito. Hindi rin daw niya nakausap ng personal o direkta si Revilla. Dumalo ang dating Maliwanag. Ang dami niyang tinuro doon sa parte hatian, pero nung tanungin, may kahati ba ito si Bong Revilla? Alam niya ba? Kilala niya ba yung SBR? Hindi. Lahat ng sagot negatibo. Sa madaling salita, alam niya ang pinuntahan ng pera, ang hatian, pero hindi kasama si Bong Revilla. Nayari na. Yung tanim witness ninyo, bumibelte. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, alam mo, pag pinipilit nyo ang isang bagay na malayo sa katotohanan, pag na-cross-examine yan, pag dumating sa korte at pwede nang magtanong ang kabilang partido, lalabas yung kasinungalingan ng witness. O di ano kayo ngayon? Kasi gusto nyong suluhin ang Cavite. Gusto nyo lang gawing fall guy si Bong Revilla para kunwari may ginagawa ang gobyerno na ito sa paghahabol sa flood control. Ang layo nyo sa katotohanan. Ang layo po sa mastermind. Kung sino-sino pinagbibintangan nitong mga animal na to. Revilla. Dumalo ang dating senador sa Sandigan Bayan bail hearing ngayong araw, pero nagpaalam din ito makailang saglit. Ayon sa legal counsel nitong si Attorney Riody Anthony Balisi, nakaramdam daw si Revilla ng sakit ng ulo na maaaring dulot ng init sa kanyang selda sa New Quezon City Jail sa Payatas. Bukas sir, babalik siya? I'm not sure. I cannot tell. I don't know if by tomorrow he will be as disposed in terms of the period. So we'll see day by day. Hopefully, kasi konti lang naman yung pag-release. Hanggang April 24 naman magsasagawa ng bail hearing ang Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong kinaharap ni Revilla. Para sa agenda. Ayan, di na booking sila. O, ngayon, sino susunod nyo hahabulin? Si Chis Escudero, di ba? Alam naman natin yan eh. Susunod nyo hahabulin si Chis Escudero. Bakit? Anong dahilan? Kasi alam nyo, papasok na ang impeachment papunta sa Senado. O, abangan nyo itong sasabihin ko. Pagkatapos nilang pekein itong involvement ni Bong Revilla sa flood control, ang babanata naman nila yung mga senador. Sasampahan ng kung ano ang kaso, papahabol sa ICC, uungkatin yung mga mali
maleta, ay uungkatin yung mga negosyo, at kung ano-ano pa. Pero pag titingnan mo sila, may common denominator. Ito, yung mga susuporta sa impeachment ni BP Sara. Di nyo naalala? Sino ba ang nagsalita at unang nagbulgar sa Senado dito kay Tambaluslos? Di ba si Chis Escudero? Yung sabi nga niya, the name that cannot be mentioned. Binuksan yun ni Chis Escudero. Kaya huwag pa tayong papaloko to sa mga kalukuhan nitong mga ito. Hindi natin alam, baka si Bato kaya hinahabol para hindi makapag-participate. O, ganun na rin ang ginawa sa bilyar. Kaya nga ang bilyar na nahimik na rin. Hinahabol yung negosyo. Kung sino-sino ang hahabulin nila dito para mabawasan yung alam nila tila papanig sa impeachment ni BP Sara. Mas konti yung nagsasalita, favorable sa kanila.